Sa tuwing lumalabas tayo ng bahay at sumasakay sa pampublikong sasakyan o nagmamaneho ng sariling motor, may isang bagay na laging nakakabit sa ating budget at iyan ay ang presyo ng petrolyo. Ang produktong ito ang nagpapatakbo sa ating ekonomiya dahil halos lahat ng kinakain natin at ginagamit ay kailangang ibiyahe gamit ang gasolina o diesel. Kaya naman, kapag nagkaroon ng galaw sa presyo nito, ay siguradong ramdam natin ang epekto sa presyo ng bilihin at sa bigat ng ating gastusin araw-araw. Pero kung susuriin nating mabuti, tila naging normal na lang sa atin na makita ang pabago-bagong numero sa mga karatula ng gasolinahan linggo-linggo nang hindi natin alam ang tunay na dahilan sa likod nito. May mga pagkakataon pa nga na kahit wala namang malaking balita sa ibang bansa, ay bigla na lang tayong nagugulat sa laki ng idinaragdag sa bawat litro. Naitanong nyo na rin ba sa inyong sarili kung sino nga ba ang tunay na may hawak ng kontrol sa presyong ito at bakit tila wala tayong magawa kundi sumunod na lang sa kanilang idinidikta? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang unang kailangan nating maintindihan ay ang konsepto ng supply at demand na siyang batayan ng lahat ng negosyo sa mundo. Sa simpleng paliwanag, kapag kakaunti ang supply ng langis pero marami ang gustong bumili, asahan na natin na tataas ang presyo nito sa merkado. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang mayaman sa sariling langis, kaya umaasa lang tayo sa mga inaangkat natin mula sa malalaking bansa tulad ng mga nasa Middle East. Dahil dito, nagiging sunod-sunuran tayo sa kung anong presyo ang itinakda sa labas ng ating bansa. Kapag may naganap na problema sa produksyon ng langis sa kabilang panig ng mundo, mabilis itong nakakarating sa atin kahit na malayo tayo sa kanila. Pero ang nakapagtataka ay kung bakit sa tuwing bumababa ang presyo sa world market ay tila napakabagal nito maramdaman sa ating mga lokal na gasolinahan. Pero kapag usapang pagtataas na, ay halos hindi na makapaghintay ang susunod na Martes para ipatupad ito. Bukod sa galaw ng pandaigdigang merkado, meron ding tinatawag na Oil Deregulation Law dito sa ating bansa na siyang nagbibigay ng kalayaan sa mga kumpanya ng langis na magtakda ng sarili nilang presyo. Ang layunin ng batas na ito ay para magkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga kumpanya nang sa gayon ay bumaba ang presyo para sa mga mamimili. Ngunit sa realidad na nakikita natin sa kalsada, tila nagiging magkakapareho lang din ang presyo ng malalaking kumpanya at sabay-sabay silang nagbabago ng singil. Ang sitwasyong ito ang nagbibigay ng duda sa maraming tao kung tunay nga bang may kompetisyon o baka naman mayroon nang nangyayaring usapan sa pagitan nila. Hindi lang rin sa loob ng mga opisina ng malalaking kumpanya nagaganap ang labanan sa presyo dahil ang tunay na bigat nito ay nararamdaman natin sa bawat galaw natin sa labas ng bahay. Isipin nyo na lang ang mga jeepney driver na maagang gumigising para mamasada. Ang bawat pisong idinaragdag sa presyo ng diesel ay katumbas na ng ilang kilong bigas na mababawas sa maiuuwi nila para sa kanilang pamilya. Dito natin makikita na ang petrolyo ay hindi lang usapin ng sasakyan, kundi usapin ito ng kumakalam na sikmura. Kapag tumaas ang gas, asahan na natin na susunod na tataas ang presyo ng gulay, karne, at maging ang mga delata na binibili natin sa grocery. Bakit? Dahil ang mga truck na nagdadala ng mga produktong ito mula sa mga probinsya patungo sa Maynila ay gumagamit din ng krudo. Ang ending, tayong mga mamimili ang sumasalo sa lahat ng bigat na ito kahit na wala naman tayong direktang kinalaman sa pag-angkat ng langis. May isa pa tayong dapat pag-usapan na madalas ay hindi natin nakikita sa mga balita. At ito ay ang halaga ng palitan ng piso laban sa dolyar. Dahil ang langis ay binibili sa pandaigdigang merkado gamit ang dolyar, kahit hindi tuloy gumalaw ang presyo ng krudo sa ibang bansa, pero humina naman ang ating piso, automatikong magmamahal pa rin ang gasolina pagdating sa atin. Para itong double-edged sword na laging nakatutok sa atin. Kung minsan nga, nakakapanlumo isipin na kahit anong tipid ang gawin natin sa paggamit ng kuryente o sa pag-commute, may mga puwersa sa ekonomiya na hindi natin hawak pero tayo ang direktang biktima.
Nakakapagtaka rin kung bakit sa kabila ng paulit-ulit na kilos protesta at panawagan para sa transparency, ay tila nananatiling tikom ang bibig ng marami tungkol sa tunay na breakdown ng kinikita ng mga kumpanya ng langis sa bawat litro na ibinebenta nila. Bukod sa mga buwis na gaya ng excise tax at VAT na direktang nakapatong sa bawat litro, mayroon pa tayong tinatawag na inventory gains at losses ng mga kumpanya. Ibig sabihin, ang gas na binibili mo ngayon sa istasyon ay maaaring nabili na nila ilang linggo o buwan na ang nakakaraan sa mas murang halaga. Pero dahil nagkaroon ng anunsyo ng pagtaas sa world market ngayong araw, isasabay na rin nila ang pagtaas ng presyo kahit na ang stock nila ay mura pa noong nakuha. Ito ang dahilan kung bakit parang laging liyamado ang mga negosyante habang ang mga ordinaryong tao ay laging naghahabol sa budget. Para tayong naglalakad sa isang treadmill na kahit anong bilis ng takbo natin para makatipid, ay sadyang mas mabilis ang pag-ikot ng mga numero sa metro ng gasolinahan. Sa gitna ng lahat ng pagtataas na ito, marami sa atin ang nagtatanong kung meron pa nga bang ginagawa ang ating pamahalaan para maibsan ang hirap na dulot ng mahal na petrolyo. Isang madalas na mungkahi ay ang pansamantalang pagpapatigil sa koleksyon ng excise tax o yung dagdag na buwis sa bawat litro ng gas, lalo na kapag sobrang taas na ng presyo sa labas ng bansa. Ayon sa ilang eksperto, malaki ang mababawas sa presyo kung tatanggalin muna ang buwis na ito para kahit paano ay makahinga ang mga motorista. Ngunit ang kabilang panig naman ay nagsasabi na kailangan ng gobyerno ang perang ito para sa mga proyekto gaya ng kalsada, tulay at mga serbisyong panlipunan. Para tayong naiipit sa gitna ng dalawang mabigat na opsyon kung saan kahit alin ang piliin ay mayroong kailangang magsakripisyo. Habang nagtatalo ang mga nasa itaas, ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghahanap ng paraan kung paano pagkakasyahin ang natitirang barya sa kanilang pitaka. Isa pang anggulo na hindi dapat nating kalimutan ay ang tinatawag na Biofuels Act dito sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang bawat litro ng gasolina na kinakarga nyo ay may halong ethanol na galing sa tubo o mais, habang ang diesel naman ay may halong coco-methyl ester na galing sa niyog? Layunin nito na mabawasan ang polusyon at makatulong sa ating mga lokal na magsasaka. Pero sa kabilang banda, ang paghahalong ito ay nagdaragdag din sa kabuuang gastos sa produksyon na kalaunan ay ipinapasa rin sa atin ng mga mamimili. Bagamat maganda ang intensyon para sa kalikasan, nagiging dagdag na pasanin din ito sa presyo, lalo na kung ang presyo ng mga hilaw na materyales na ito ay tumataas din. Talagang napakaraming sangkap ang bumubuo sa bawat patak ng langis na akala natin ay diretso lang na galing sa ilalim ng lupa. Dahil sa paulit-ulit na cycle ng pagtaas ng presyo, marami na ang nagsisimulang tumingin sa mga alternatibong paraan ng transportasyon. Napansin nyo ba ang biglang pagdami ng mga nakabisikleta o kaya ay ang mga bumibili na ng mga electric scooter at sasakyan? Ito ay isang malinaw na senyales na ang mga tao ay pagod na sa pagiging biktima ng pabago-bagong presyo ng langis. Ngunit hindi lahat ay may kakayahang bumili ng bagong teknolohiya o may opsyon na magbisikleta papunta sa trabaho, lalo na kung malayo ang biyahe at kulang tayo sa maayos na pasilidad. Sa huli, ang paglipat sa mas malinis na enerhiya ay hindi lang dapat para sa mga may kaya, kundi dapat ay maging accessible ito para sa lahat upang tunay nating maiwanan ang pagdepende sa krudo na laging nagpapahirap sa atin. Ang kwento ng presyo ng gas ay hindi lang usapin ng numero sa screen o ng mga komplikadong batas sa ekonomiya. Ito ay kwento ng ating pagsisikap na mabuhay ng marangal sa kabila ng mga bagay na hindi natin kontrolado. Sa bawat pagpila natin sa gasolinahan, bitbit natin ang pag-asang balang araw ay magkakaroon ng mas patas na sistema kung saan hindi lang ang mga malalaking kumpanya ang panalo. Ngayon, gusto ko kayong tanungin bilang mga laging apektado ng sitwasyong ito. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na baguhin ang isang bagay sa sistema ng pagpepresyo ng gas sa ating bansa, ano ang uunahin ninyo? O sa tingin nyo ba ay mas maigi nang humanap na lang tayo ng ibang paraan para hindi na tayo umasa sa gasolina habang buhay? Ibahagi nyo ang inyong mga saloobin sa comment section dahil baka sa simpleng diskusyong ito
ay magsimula ang mas malalim na pag-unawa sa misteryong matagal na nating kinakaharap. At huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.